Oh, mga kabunyog, yung maalala nyo na noong pagdinig ng Judicial and Bar Council, yung tungkol sa issue kay Boying Rimulya, bago ito na-appoint bilang ombudsman, talagang hinarang ng todo nila Amy Marcos, nila Marcoleta, at ng iba pang mga Duterte supporters. Hinarang talaga nila. Ngayon, kaya lang sa bandang huli, yung Judicial and Bar Council o JBC, nag-decide na bigyan na ng nag-decide ang JBC na isubmit na yung pangalan kasama si Boying Rimulya. Kaya 7 yung sinubmit kay PBBM na shortlist kasama si Boying Rimulya. Kaya dahil nandun na yung pangalan ni Boying Rimulya, pinili na ni Marcos na appoint na ngayon si Boying Rimulya. Galit na galit si Amy at saka si Marcoleta. Ngayon, sino ang ginantihan nila? Naalala nyo yung pagdinig ng Commission on Appointments? Sa Commission on Appointments kasi, member dyan, may member dyan ang minority. Ang nagre-represent sa minority ng Senado kasama si Marcoleta at si Amy Marcos. Ngayon, pag isa sa mga i-confirm doon sa Commission on Appointments ay itong si retired Associate Justice Jose Mendoza. Kasi umuupo siya sa JBC bilang representative ng mga retired Associate Justices. Ang membership kasi ng JBC, may representative diyan ang retired na mga justices ng Korte Suprema. Mayroong umuupo din diyan kung sino yung chairperson ng House Justice Committee. Ngayon si Congressman Lestro yun, umuupo diyan ex officio. Ganon din yung chairperson ng Senate Justice Committee. Sa ngayon si Kiko Pangilinan. So umuupo diyan. Umuupo rin yung representative ng retired na mga justices, ng representative ng mga retired associate justices ng Korte Suprema. Ang napili na mag-represent si Jose Mendoza. Kaya member siya ng JBC. Member siya. Kaya lang, kailangan i-confirm yung appointments niya ng CA. Sa confirmation hearing, tinanong ni Marcoleta itong si Jose Mendoza, naalala nyo yun? Sabi ni Marcoleta, Justice, member ka ng Judicial and Bar Council. Bakit ninyo sinubmit yung pangalan ni Boying Rimulya bilang kasama sa shortlisted na pangalan? Hindi nyo ba kinonsider yung aking sworn opposition? Paano nyo kinonsider yung aking sworn opposition? Ang sagot nito ni Mendoza, medyo matindi yung matindi yung sagot ni retired retired Associate Justice Mendoza. Pero prangka, sabi niya, hindi po namin binigyan ng mabigat na weight yung inyong sworn opposition. Ang tingin lang namin doon ay light. Ay di ba? Parang binuhusan ng si Marcoleta, parang magkaliwat ka ng sampal sa mukha ang inaabot eh. Imaginin mo, tanungin mo, paano nyo kinonsider justice yung aking sworn opposition? Hindi nyo ba yun, paano nyo kinonsider yun? Ay sabi ni Mendoza, member siya ng Judicial and Bar Council, hindi po namin binigyan ng ng big weight o mabigat bigat. Tingin po namin doon na light. Ibig sabihin sa tingin nila hindi masyadong seryoso yung opposition ni Marcoleta. Di syempre matinding sampal kay Marcoleta 'yon. Sabihin ba naman na hindi binigyan ng weight yung kanyang sworn opposition? So galit si Mendoza ngayon, galit si Marcoleta. So ibig niyong sabihin ginawa niyong ombudsman ang isang dating justice ng dating Secretary of Justice na willing i-bend ang law. Ano na ngayon ang foundation ng ating may rule of law pa ba sa na foundation ng ating justice system? Sabi ni Mendoza, yes, tingin ko po. Talagang matindi yung mga sagot ni Mendoza kay Marcoleta. So ang ginawa ni Amy Marcos sa kanilang Marcoleta, kinontra yung appointment ni Mendoza. Dinifer. So, yun?
mabigat yung ginawa na yon kasi dapat sana maano na siya, ma-confirm na yung appointment niya. Ay ginawa nila Marcoleta, ginantihan ginantihan, so dinifer. Pero ang ginawa na naman ngayon ni kumbaga tawag doon, na bypass, hindi siya hindi nakalusot sa Commission on Appointments. Pero kahit hindi ka nakalusot sa Commission on Appointments, kung hindi kumbaga dinifer yung decision sa iyo, pwede ka naman uling i-reappoint. O yon, ni-reappoint na naman ni PBBM. O kaya parang sampal kay Marcoleta yun. O kasi akala ni Marcoleta hindi na yan susuportahan ni PBBM. Sinuportahan pa rin ni Marcos kasi mabait naman yan si Mendoza, matino naman yan. Kaya ang ginawa ni Marcos, kahit hindi kahit dinifer nila Marcoleta at Amy Marcos, tinuloy ni PBBM, ni-reappoint pa rin. Kaya magaling yung desisyon na yun ni PBBM. Tama lang yun. Ipakita kila Marcoleta at saka kay Amy Marcos. Hindi pwede yung ginagawa nyo. Hindi pwede yan. Kaya ngayon, pero dadaan pa rin uli sa Commission on Appointment si Mendoza. Pero sa tingin natin sa pagkakataong ito, hindi na uubra yung ginagawa nila Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Makakalusot na ito sa Commission on Appointment. Kasi matino naman Ano naman ang sinagot lang naman siya ng prangkahan totoo ni Mendoza. Nagtanong si Marcoleta, anong ginawa nyo doon? Paano nyo kinonsider yung sworn opposition ko? Ama naman yung sagot. Hindi namin binigyan ng ng masyadong weight. Tingin namin doon light. Alam nga namang magsinungaling siya para lang makalusot siya sa Commission on Appointments. Kaya itong sila Marcoleta. Anyway, sana suportahan na ito ng ibang mga senador at mga kongresista na member ng Commission on Appointments itong si Mendoza kasi matino naman ito. Pinagtripan lang ni Marcoleta at saka ni Amy. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.